Sa isang araw, 700. Yun lang ho. Tapos pa po eh. Kasi doon pa lang sa ilaw, saka sa tubig, magkano na. Maalab na pagbati Pilipinas. Napakinggan natin si Gerald, isang construction worker sa Maynila na gaya ng libu-libong manggagawa sa bansa, umaalma sa kakapusan ng inuuwing sahod. May asawa si Gerald pero wala pang anak. Mga magulang at kapatid ang tinutustusan niya. Pero kahit anong pagtitipid, may mga araw pa ring walang-wala siyang panggastos kahit pamasahe. Iba't iba na kumpanya yung napapasukan namin. Siguro sa isang kumpanya, tumatagal din kami na mahigit 1 taon. Tapos natatanggal din kasi hindi nakakapasok. Sa kadahilalan na wala kaming pamasahe. Sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng bilihin ngayon, napakalayo na ng agwat ng minimum wage sa family living wage o halagang kailangan ng isang pamilya para mabuhay ng marangal. Pero hindi lang minimum wage earners ang nananawagan ng dagdag sahod ha. Si Mang Marcelino, isang bodegero, kumikita ng 25,000 kada kinsenas. Pero hindi ibig sabihin noong nakakaluwag na siya. Sa ngayon, ang 1,000 nga namin, kulang pa sa isang araw. Dito sa amin, ilan lang kami, bali, 6 kami. Ang 1,000, tanghalian lang yun. Kaya kulang na kulang pa rin talaga sa sahod. Matagal nang hiling ng mga manggagawa ang makabuluhang dagdag sahod. Pero bakit nga ba hindi ito binibigay? Isa sa mga dahilan ng ilang opisyal at mga employer, magdudulot daw ng inflation o mas tataas ang presyo ng mga bilihin kapag tinaas ang sahod. Pero, is this true? Sabi ng grupong Ibon, hindi totoo, mali, fake news. Sa pag-aaral ng grupo, lumalabas sa nakaraang mga dekada na kapag nagpapatupad ang gobyerno ng makabuluhang dagdag sahod, bumabagal sa halip na bumibilis ang inflation. Tingnan ninyo noong 1989, nang ipatupad ang 39% wage increase, bumaba mula 13.9% to 10.7% na lang ang inflation rate. Ganoon din ang nangyari noong 2000 at 2006 kung saan nagpatupad ng malalaking dagdag sahod. Paliwanag ng Ibon, kapag kasi itinataas ang sahod ng mga manggagawa, mas nagkakaroon sila ng purchasing power o kakayahang bumili ng mga produkto. Kaya nagkakaroon ito ng positibong epekto sa ekonomiya. Kung lahat ng manggagawa, lahat ng purchasing power nila, gastos sa lokal na ekonomiya, opportunities so hindi lang para sa mga small-scale informal na negosyante, dapat ituring opportunities para dun sa mga malaking negosyante na nag-provide ng produkto sa pambansang antas. So actually, pwedeng tulak para sa domestic development yung dagdag na sahod kasi maraming levels ng tulong mabibigyan sa ekonomiya. At kapag sinabing dagdag sahod, hindi yung barya-barya raw ha. Hiling ng mga manggagawa ilapit sa family living wage ang halaga ng sahod o at least dagdag na 690 pesos sa minimum wage. Diin ang Ibon, higit 3 dekada na mula noong magpatupad ng makabuluhang wage increase. Kaya ano pa bang hinihintay? Kailan dapat ibigay yan? Dati pa dapat binibigay yan. Kung parang nabibigla ngayon yung gobyerno at yung mga negosyante dyan. Kasi pinagkait nila ng 35 years. So, ang laki-laki na kailangan habulin para sa amin. Dapat ngayon na ibigay lahat yan. Sa dami naghihirap ngayon, na kailangan ma-action na talaga yan. Hindi lang naman iisang Pilipinong giginhawa kung yan ang maibibigyan nila, kundi buong Pilipinas.